summon mo galing sa barangay. Ayun yung aatinan mo. Pinagdiinan niya talaga na wala na siyang utang kasi nagbabayad na daw po talaga siya. Ang tanong ngayon, sisingilin ba siya talaga? Kung bayad na po siya? Sa nakikita ko ni Brother Jose, pag nabanggit ni Kuya Bal yung utang, parang nahihirapan siyang sumagot. Pagkatapos, ito pa, yung comment na para sa yung iba, hindi niya binabasa, yung comment lang ng para ikakabuti sa kanya, yung pinupuri siya doon, yun lang po yung tinitingnan niya, yun lang po yung binabasa niya. Kasi niya yung meron siyang mapapala. Sa madaling sabi, ang punto lang daw ni Kalinga Prab pera. Ito hindi ako galit sa iyo, Brother Jose. Mabait ka naman. Kaso lang, nagpapadala ka lang sa emosyon mo. Emosyon na walang katuturan. Nagpasulsul ka din. Ano nangyari? Nananiniwala pa kayo may utang ako na wala man silang ipapakita sa inyo. So ang tawag sa tao na naniniwala, sasabi-sabi, ay walang bait sa sarili. Oh. Ayan guys. Yung naniniwala daw ng mga tao na may utang siya, walang prinsipyo. Morning, good afternoon at magandang hapon po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin yung pagre-reaction po natin. Alang-alang po sa mga matugang pamilya, lalo na kay Kuya Val at Kalinga Prab. Siyempre matagal po tayong nakatutok po sa mga pagbablog po nila Kalinga Prab at Kuya Val Santos Matubang. Sasagutin lang po natin tong video ni Brother Jose para marinig nyo rin yung mga sinasabi niya at doon po tayo sasagot para maunawaan din po natin lahat. At least kayo, makagano din kayo sa sarili nyo din opinion o sarili nyong paniwanag. Ngayon, ang gagawin natin, pakinggan lang po natin para lang din po natin maunawaan po natin kung ano ba talaga yung pinaglaban niya talaga ng husto. Ito, simulan na po natin yung video po ni Brother Jose. Oh, para ba naman kaming ano yan? Para ba naman kami pinapapaniwala sa kwento na naman? Ipakita mo na po para tapos na maniwala na kami na naka-out talaga. Para hindi sa akin sa oras na naka-out. Ulit-ulitin na ng bawat ano. Pakita na lang para maniwala kami. O para kahit dyan, maniwala kami dyan. Dyan lang sa statement ko na yan. Para kahit dyan lang mismo dyan sa pagiging ng monetization, ay pakita mong tama ka dyan. O, kahit dyan na lang. Ayan guys, ipakita daw ni Kuya Van, kailangan ipakita pa sa kanya na naka-off talaga yung ads. Bakit kailangan pang ipapakita sa'yo? Ituloy natin. Recorded video yun, 2 years ago, sinabi ko yun. Ako reaksyonan kung si Marilyn Pablo. Sinabi ko yun, 2 years ago. Pero hindi ko sinabi ngayon na akong reaksyonan nyo ngayon. So siya lang yung nagsabi niya na reaksyonan nyo ako ngayon. Pero ako di ako nagsasabi, di ako nagkakamot. Siya ang nagsasabi, di ba guys, narinig nyo? O pasok kayo kasi reaksyonan natin siya. Ngayon pumasok nga ako para maunawaan din niya yung bawat sinasabi din niya nga may nag-reaction sa kanyang mali. Kasi mali-mali naman po yung sinasabi niya eh. Alam mo guys, minsan ayaw ko na talaga minsan manonood sa kanyang live kasi hindi na masyadong maganda yung ano, kasi parang ginagawa na lang yan libangan o pagkakitaan na lang po niya to eh. Pero pakinggan pa rin po natin guys para siyempre maririnig nyo din po yung mga sinasabi niya na wala namang katuturan. Yan, tuloy tayo. Naawa naman kay Marilyn Pablo that time. Babae pa. Oo, babae pa. So, ina-interpret niya ngayon na ngayon ko sinabi. Diba? Ang galing. Hindi mong i-content. Ayan. Di ba pa ulit-ulit? Pero sinabi niya yun guys. Panoorin niyo po yun sa mga nakaraan po niyang video. Pero sinabi po niya talaga yun. Napasok kayo dito para ma-reactionan niyo ako. Di ba? Sinasabi niya yun pagkatapos ngayon. Hindi daw niya sinasabi gumagawa-gawa na naman daw si Kuya Val ng kwento. Sino naman siya para gawa ng kwento? Di ba? Sa dami-daming ginagawa ng tao, siya lang pagkaabalahan. Siya lang yung bibigyan ng oras para lang reactionan siya. Baga, siyempre, tatay si Kuya Val, anak niya si Kalinga Prab, natural yun na kailangan niyang dipinsan niya yung anak niya. Kasi anak niya yun eh. Kasi si Kuya Val naman nakakaalam doon kasi siya yung founder. Ayun yung Brother Jose, siya yung founder. Kailangan niya ipagtanggol niya yung mga taong masyado nang inaabuso. Na inaabuso mo. Diba? Ganun lang yun, Brother Jose. Minsan tanggapin mo naman din na may mali ka talaga. Kasi kung wala kang mali, dapat wala tong ngayon eh. Diba? Inulit mo na naman eh. Tuloy. Itong lahat. Ano? Welcome po may content. Itong si Brother Jose. Ano? Sabi ni Freddy Makers Vlog. OMG, hindi nila kasi alam. Yan guys. O diba?
Papanoorin pa ba natin to? Pero mayroon lang po tayo ditong kailangan reaksyonan po guys. Magpaliwanag po tayo kasi mayroon akong naririnig kasi dito pero hindi po lahat natin napakinggan. Yung importante lang po kasi yung iba naman wala namang kasi sense yung mga sinasabi niya. Basta may masabi lang siya doon sa live. Kasi kung mayroon lang talaga siya masabing importante, malaki na yung 1 oras eh. Masabi mo na lahat yung gusto mo eh. 3 oras po to guys, mahigit tong live na to. Busa hindi po natin sundin po yung mga itong live niya kasi masyado pong mahaba. Hindi na po healthy talaga. Okay, pagpatuloy po natin guys. Yung naluwag-luwagan si Marilyn Tokyo sa kanyang pakiramdam. Nalipat sa akin, nabuntun sa akin lahat. O lahat ng mga reactionist sa akin nalipat. O diba? So, dito sinasabi niya, sinasabi ko daw ngayon. Oo. Pero, anyway, napakinggan niya naman. Yun na po ang gusto ko. I-order niyo po. Ako na po yung humusga din. Brother Jose naman, kailangan pa ba natin sagutin to guys? Kasi ang akala mo mananalo ka, hindi. Nakapangin na yung matubang pabili. Marami na pong nagmamahal dyan. Ngayon, sasabihin mo pa, tinanong mo muna sa mama mo, ninong ba talaga siya? Ngayon mo lang nasabi? Ngayon mo lang naitanong? Di ba? Eh samantala yung maliit ka, di ba? Saan tayo pumupunta pag December? Di ba sa ninong? Imposible hindi ka na mamaskok sa kay Kuya Bal. Imposible yun. Hindi mo lang aaminin kasi nandyan ka na at talagang pinagpatuloy mo na po yung pagsisinungaling mo. Hindi mo talaga kayang tanggapin yung pagkakamali mo. Ngayon lang daw niya tinanong sa mama niya, naninong ba daw niya yung si Kuya Bal? Pagkatapos sinagot siya ng mama niya, ninong nga siya. 1 week ago lang daw niya tinatanong. Ngayon lang daw niya Brother Jose naman. Ayusin mo naman. Madali lang naman, Brother Jose. Umarap ka sa camera, manghingi ka ng sorry. Kung hindi mo naman kaya dyan sa camera, puntahan mo na lang sila. Ayun lang yung kinakabagandang mong gagawin. Huwag kang mahihiya kasi hindi ka nga nahiya na pinapublic mo yung mga sinasabi mo na wala namang katuturan, wala namang katotohanan. Pakinggan po natin guys. Inutusan po ako doon that time. Napagtanggol ko siya. So, guys, i-forward natin to kasi hindi naman to kasali tong isa dito. Respetuhin po natin. I-forward na lang po natin para maganda. yung sa ginawa ko ni Kalapa, na umutang ito, matagal na po, hindi marunong magbayad. At ito yung kisa ko sa barangay, sa barangay Lawiyaw, at sa cyber, isa pa doon. Okay lang, ako po ay nag-aantay lang na may magdala ng sulat sa akin dito. Nag-aantay lang ako sa barangay Lawiyaw na may magdala ng sulat sa akin dito. At yung utang na yan ay, siyempre, tatanggapin niya ng barangay kung meron kayong may papakitang pruweba na ako'y nag-utang. Pangalawa, kung meron kayong may papakitang pruweba na basta barangay na bahala dyan. Makalino naman ang barangay, di ba? Opinion ko na naman to. Yung utang kasi, Brother Jose, hindi na kailangan yung kasulatan kasi. Unang-una, magkamag-anak kayo. Kasi sa kabaitan ni Rab, tumulong siya sa'yo dahil nakikiusap ka, pinahiram ka. Pwede mo naman yung tatanggapin mo sa sarili mo na oo, may utang ako. Pero unti-unti ko po yung huhulugan. Ganun na lang sana eh. Aminin mo na lang kasi na may utang ka na hindi mo pa nababayaran. Ako nga, may utang din naman ako. Hindi ko ikakahiya yun kasi minsan, dumating talaga sa buhay natin na kailangan din natin. Doon lang yung way na masolusyonan natin yung problema natin. Kung hindi, manghiram muna tayo. Bakit mga tuwiran ka pa na wala ka ng utang? Kahit sinong tao naman may utang eh. Mayaman nga, mas malaki ang utang eh kaysa atin eh. Kung tatanggapin mo na yung may utang ka di, tapos na. Utang mo yan eh. Nakikiusap ka kay Rab. Siyempre mabait naman yung pinsan mo, pinahiram ka. Ngayon na ganito ng sistema, nagkagulo na, ayaw mong aminin. Sasabihin mo bayad na. Sisingilin ka ba kung bayad ka na? Ganun lang naman yun, hindi ka sisingilin kung bayad ka na. Tuloy po natin guys, pasensya na guys. Basta-basta ang reklamo. Kung wala namang sense yung reklamo, hindi tatanggapin. Pero magtotoo yung reklamo. O tingnan mo guys, bakit ayaw mong aminin na lang na oo may utang ako, pasensya ka na. Pag maluwang na ako, doon na ako magbibigay. Ganun na lang eh. Pero ikaw, talagang dinidiin mo sa sarili mo na tapos na. Sasabihin ba nila yan kung wala na, kung tapos na? Di ba hindi? Hindi ka na sisingilin kung wala na talaga. Hindi ka din ipabarangay kung wala ka ng utang. Diyos ko naman. Ay, aantayin po natin yan.
O, huwag niyong gawing anong barangay kasi ano po yan, ang isang barangay po ay pinagtitiwalaan niya ng taong barangay. Yan ang pinakang ano, kumbaga, bago ang lahat, bago pa umangat, barangay ka muna. Diyan nagsisimula ang ano, yan ang pinakang takbuhan ng mga mamamayan ng mga barangay. Kaya yung barangay, pinagtitiwalaan po yan ng mga taong barangay. So, huwag niyong gawing, huwag niyong gawing ignorante. Huwag niyong gawing ignorante. So, ito, antayin natin. Kung talagang totoo, antayin natin. Ayan, wala naman sinasabi si Kuya Bal na hindi niya pinagkatiwalaan yung barangay. Ayan, ginagalang ni Kuya Bal, dadaan talaga, sabi nyo na mababa. Yan yung ibig kong sabihin, ayan po yung Barangay Jose. Diyan kayo magsimula. Kung hindi kayo magkakasundo, doon na po kayo umaakyat sa taas. Pag hindi mo aaminin na may utang ka na hindi pa bayad, hanggang 3 hearing, papunta na doon sa taas. Ganon yon. Yun na yung kailangan mo ng abogado. Ayun yung ang ibig sabihin nun. Hindi minamaliit ni Kuya Bal ang barangay kasi wala namang sinasabi ni Kuya Bal na ganun yung barangay. Yung barangay, yung paliwanag mo, doon mo sasabihin kay kapitan. Ganon yun. Kailangan magpapaliwanag ka doon kasi nilikramo ka nitong taon na to ni Kalinga Prab o di Kuya Bal Santos Matubang dahil may utang ka. Pagkatapos, sinisiraan mo mga matubang kay si Kuya Bal at si Kalinga Prab nga parang nagsisinungaling. Ayan yung lumalabas dun sa bibig mo na hindi maganda. Agas nakarating kayo dyan sa barangay, agas pinabarangay ka. Hintayin mo na lang yung sumon mo galing sa barangay. Ayun yung aatinan mo. Dun ka magpaliwanag. Hindi mo dadaanin sa social media. 'Di ba? Sabi ko nga dapat kinausap mo na lang siya, nagpakumbaba ka na lang, walang issue. Kasi tito mo naman siya pinsan mo naman si Kalinga Prab, tita mo po si Ate Edna. Ayun yun, Brother Jose. Ayan, pagpatuloy po natin guys, hindi po natin tatapusin, yun lang po yung importante na part na gusto natin pakinggan para maunawaan din natin. 'Di ba? Pagkatapos, pag sila, Kuya Bal na yung nagsasalita, ayaw niyang tanggapin. Gawa-gawa na naman daw ng kwento. Ipagpatuloy natin to. Utang yan? Oo. Hindi pwedeng hindi bayaran. Utang yan Mag-start tayo sa oras para mas sarapagin. Tanong ko, yung mga viewers, bakit naniwalang may utang pa ako samantalang nung nakaraan ay binayaran ko rin, pinakita ko na ko sa inyo. Nung time nga, yung first wave ng pagsasagutan namin, nakita ko na yung resibo. Sinend ko yung bayad ko sa video, naka-screenshot lahat. Naka-screenshot po lahat. Paano nangyari na naniniwala pa kayo may utang ako na wala man silang ipapakita sa inyo? So, ang tawag sa tao na naniniwala, sasabi-sabi, ay walang bait sa sarili. Oh. Ayan guys, yung naniniwala daw ng mga tao na may utang siya, walang prinsipyo. Kayo guys, pag sinisigil kayo, ibig sabihin may utang. Ako ayaw kong magmamalinis sa sarili ko kasi may utang talaga ako. Minsan kasi, pag dumating kasi sa buhay natin na masyadong emergency kang may nangailangan sa'yo, hindi mo naman pwedeng paghihindian. 'Di ba? Minsan kausapin na lang po natin yung nahiraman natin. Ganun na lang dapat yung ginagawa ni Brother Jose. Kasi pinagdiinan niya talaga na wala na siyang utang. Kasi nagbabayad na daw po talaga siya. Ang tanong ngayon, sisingilin ba siya talaga? Kung bayad na po siya? 'Di ba guys? Parang alam mo ito yung live ko na to na natatawa na ako kasi wala talaga tayong mapupuntahan dito Yung nangyari na alam nyo, na nakita nyo talaga. Diba? After suspension, nagbalik tayo sa kanya. Nagbayad ako ng utang. Nagbayad ako na kasi inulog ako December 23. After suspension nga, malinaw na malinaw. After suspension, kasi bakit? After New Year, ilang araw lang yun after ng New Year, kasi panood din yung vlog ko, nagbati pa ako doon ng Happy New Year. Doon sa nanay ni, doon sa kapitbahay ni Michael, nagbati pa ako ng Happy New Year doon. Kasi po yun, after New Year lang yun. Sariwang-sariwa pang bagong taon, may panis pang spaghetti.
tingnan mo guys, binabanggit pa niya yung mga, ito guys, wala talagang kakwenta-kwenta niyang battle talaga, wala siyang ano, kasi mga bagay na dapat hindi na niya babanggitin pa niya, parang paninira na lang talaga yung ginagawa niya. Gusto niya talagang pabagsakin talaga sila Kuya Bal Santos Matubang at Kuya Rab. Hindi yan mangyayari, Jose. Malabo yan dong. Kasi marami pong nakasupport po sa mga Matubang family. Hindi na po maganda talaga yung magre-react po ni Brother Jose. Kung hindi, paninirang puri na. Iba po yung hinahanap niya. Ang papaniwalain niya dito sa mga viewers niya, talagang may kasalanan, pero mali, hindi po, walang katotohanan po yung sinasabi niya. Kasi kung tao kang nakiharap sa una mong pasok dyan kay Kuya Bal, una mong dating, nakiusap ka, pagkatapos may pinagsamaan na kayo ng how many months o year, kay Kalinga Prab, lalo na kasi napakabait po yan, kasi nakikita na po kami ni Rab, ilang beses na po kami nakikita, napakabait po, talagang pag nakita ka po niya, talagang nandyan lang siya, nakasupport sa'yo, i-shout out ka pa nga niya. Iba kung i-compare mo sa kanilang dalawa, malayo po talaga. Talagang kung mataas man, walang mataas kay Rab. Talagang nandun lang siya sa level niya na talagang pinapantay pa rin niya yung, kung ano yung bumibisita sa kanila, parang wala lang. Ordinary lang talaga si Rab. Napakabait po ni Rab. Pagkatapos itong tao na to, tinulungan ng lahat-lahat, ito pa yung isusukli niya kay Rap. Bakit? May tao talagang gano'n na pag punong-puno talaga ang inggit ang isang tao sa kapwa, lalo ng kamag-anak niya. Parang ayaw niyang nakikita niya na may umunlad ng kamag-anak sa kanya. Ang gusto din siguro niya, siya lang yung maunlad. Ayaw niya yung may nakita siya ng kamag-anak niya na gumanda ang buhay. Ayaw niya nun. Ito nga klase nga tao, hindi to uunlad kasi iba yung laban ng puso niya at saka isip niya. Puno-puno siya ng inggit. Parang nai-insecure siya kasi mataas nga ang standard ng isip niya. So guys, panoorin muna natin ulit ito. Alis pa lang. O, di ba? Kaya dito ko nagtataka, bakit i-deny yung pag-uusap namin after suspension? Pero yung anak niya, sinabi na rin niya, nag-uusap kami. Kaya dito dinideny. So, kayo na panguhusga. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Yung nagsasabi ng totoo with evidence o yung nagsasabi ng totoo sa sarili lang niya na ito ang totoo, alam na alam ko yun, without any evidence. Siyempre, ikaw, sasabihin mong totoo ka. Ikaw yan eh. Ikaw yan. Siyempre, sasabihin mo sa sarili mo, totoo yung sinasabi mo. Pero hindi mo alam, mali yung sinasabi mo. Si Kalinga Prab, yung totoo at saka kay Kuya Bal. Ayun na lang po, Brother Jose. Ito hindi ako sa'yo. Payo ko bilang tatay mo na rin, o kuya mo, o tito mo. Tama na, iwasan mo na yan. Wala kang mapupuntahan dyan. Dahil ang katotohanan lalabas na lalabas din. Lalo kang mapapahiya sa pinaglaban mo na hindi naman totoo. Tsaka nagbabanggit ka pa dyan ng pagkain. Dapat hindi mo na nilalabas kung mayroon ka talagang isip na maganda. Parang sinisiraan mo talaga sila. Gusto mo talaga silang hihilain pababa. Ito naman lagi kong sinasabi, hindi mo na po kayang hihilain ng pababa kasi marami ng taong umaasa na sa kanila. Hindi mo kaya yung ginagawa nila. 'Di ba? Hindi mo na sila kayang hihilain pababa kasi maraming nagmamahal sa kanya, lalo ng mga kababayan dyan po sa Dait. Dahil marami po tayong mga kababayan na kapuspalad talaga na hindi na po kaya ng gobyerno yan. Nagpapasalamat pa nga ang mga barangay dyan o mayor dyan dahil may katuwang sila sa pagtulong ng mga kababayan natin. Ganon lang yun, Brother Jose. Tanggapin mo na mali ka. Walang mawawala sa pagkatao natin kung tatanggapin natin yung pagkakamali natin. Di ba? Walang mawawala. Tanggapin mo na, matatapos na. Without any proof. Oo. So, tuloy natin. Anong explain mo doon? Magbayad ka sa utang mo. Kailangan pa bang i-explain yun? Hindi mo na kailangan yun i-explain. Explain mo lang yun na may utang ka. Ayun lang yun. Tapos na. Pagpatuloy po natin, guys. Okay, sinungaling mo. Yung talagang bulo-bulo nun. Yung kasi sinungaling mo kaya ako labas. Ito pala ang sabi ni Wongski TV. Yan na lang sabi ni Wongski TV. Isa lang ang masasabi ko sa issue na to. Inggit, ego, kaya di
na siguro pinapansin ng Kira kasi wala siya atang mapapala kay Brother C. So malinaw na malinaw. Ayan guys, hindi na natin yun kasi ang viewers kasi iba na yun eh. Hindi natin, lalo na pag mga ninja, hindi na natin kasi sasabihin na lang po nila yung gusto nilang sabihin. Pero yung katotohanan, dito po tayo sa katotohanan po, sa sinasabi niya. Kasi number one po kasi pag nagsasalita kasi ang isang tao pag nagsinungaling, hindi po makatingin sa eye to eye, di ba? Sa mata. Doon mo makikita yung tao na nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Minsan, tayo na lang din yung nakakaalam kung nagsisinungaling po siya o hindi. Di ba? Sa nakikita ko ni Brother Jose, pag nabanggit mo yung nabanggit ni Kuya Bal yung utang, parang nahihirapan siyang sumagot. Parang hindi siya nakadiretso tumingin sa kamera. Pagkatapos, ito pa, yung comment na para sa yung iba, hindi niya binabasa, yung comment lang ng para ikakabuti sa kanya, yung pinupuri siya doon, yun lang po yung tinitingnan niya, yun lang po yung binabasa niya. Ayan guys, ituloy po natin guys. Lahat lang ng binibigyang pansin ni Kalinga Prab, ikaw na mismo may sabi, pag may mapapala siya. O, di ba? Pag may mapapala. So, yung wala siyang mapapala, delete mo niya yun. Ayan guys, dito tayo kay sa sinasabi niya, si Kalinga Prab daw, pag walang mapapala, hindi daw niya pinapansin. Isipin mo na nga lang Brother Jose, si Kalinga Prab, tumutulong nga na sarili na niyang pera yan. Hindi naman din ni Kalinga Prab ipaasa lahat sa sponsor. Sarili din niyang pera yun. Hindi porkit wala ng makukuha, hindi kanya yun ang kinakamalaking kasinungalingan. Hindi po yun Brother Jose. Iba na po yung mo, iba na yung paliwanag mo eh. Huwag mong sasabihin na dahil wala ng mapapala. Anong klaseng pala? Pating pala? Ayan guys, ito lang yung reaction ko sa kanya na natatawa na ako kasi wala na talagang kasensense yung mga sinasabi niya. Wala na yung na to siya, panggulo na, paninira na po to. Ipagpatuloy po natin. Yung siya, yung mahuhuli siya sa kanya kasi nuli yung delete mo niya yun. Ang pupukusan lang niya yung meron siyang mapapala. Sa madaling sabi, ang punto lang daw ni Kalinga Prab pera. Sa akin siya, sa foundation na nga lang ni Kalinga Prab, sarili niyang pera. Anong pera? Kung pera lang pala hindi na yan magsa-charity. Mag-common sense po tayo guys. Baka ikaw yun, kailangan mong pera. O bakit nagpapagamit ka? Hindi mo kailangan ng pera. Ang gawain mo, huwag mong ipasa sa iba. Sa'yo yun eh. Proven na yan si Kalinga Prab na matulungin noon pa. Yung nagre-resign na si Kalinga Prab, doon na talaga siya matulungin. Pinsan mo siya pero hindi mo alam kung talaga si Kalinga Prab. Hindi mo alam. Dahil hindi mo nakikita yung mabuti yung ginagawa ng pinsan mo. Hindi mo kayang siraan si Rab. Hindi mo kayang pabagsakin. Yan lang yung sasabihin ko sa iyo. Ipagpatuloy po natin guys. Ikaw ang may sabi niya. Supporter ka nila, ikaw ang may sabi niya. So, ikaw na mismo ang humusga doon sa ito. Yan may ads. Siya na daw maghuhusga. Kasi ang gusto kasi ni Brother Jose, siya yung tutulungan ng tutulungan. Oo. Ayan yung gusto niya mangyari. Siya lang yung lahat ng atensyon sa kanya lang nakatutok. Sa lahat ng kamera sa kanya lang nakatingin. Sa kanya itututok, ganun. Kailangan magsikap din tayo. Pag humina yung views natin, huwag natin magla-live tayo kasi para lang may masisira tayong kamag-anak natin o kapwa natin. Ganun lang ba yun? Humarap ka lang sa camera para maninira ka? Lumabas lang ako, nasasaktan ako bilang supporter nila Kuya Bal at Kalinga Prab. Nakasama ko na din yan sila. Ilang beses ako nakaakyat sa bahay ni Rab. Kuya Bal, nakasama ko na sila. Pagkatapos ganun-ganun ka lang magsalita, bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Magbigay ka ng respeto para respetuin ka din. Ganun lang naman yun eh. Huwag tayong minsan magpapadala sa emosyon. Huwag tayong magpapadala minsan sa sulsul. Gamitin din natin yung sarili nating isip, sariling puso, na bakit gagawin ko to? Kamag-anak ko naman to. Yan, wala na dapat issue to kung hindi ka nagsalita na nagsalita eh. Okay lang sana kung humarap ka, kung nagsalita ka, walang taong nasasaktan, walang taong nadadamay, wala kang taong sinisiraan. Okay lang sana kung ibang tao eh. Kadugong mo yan eh. Pangalawa, natutulungan ka niyan eh.
Napanood ko lahat yung video, yung ginagawa pa lang yung bahay mo. Ito, hindi ako galit sa iyo, Brother Jose. Mabait ka naman. Kaso lang, nagpapadala ka lang sa emosyon mo. Emosyon na walang katuturan. Nagpasulsul ka din. Ayan, mayroon nga lumalabas na may tao kayong babayaran para sirain lang sila. Kaso lang yung tao na yun naging honest din. Di siya nagpapadala. Kasi ang pera maubos din yan eh. Pero yung tiwala ng tao, dala-dala mo yan habang nabubuhay ka. Parating din ang panahon na pag nagkagipit tayo, sa kanila ka din lalapit. Dapat yun din yung naiisip mo. Sabi ko nga tumingin din tayo sa mga taong tumulong din sa atin. Huwag na tayong iba-iba pa yung ibuka natin sa bibig natin. Kasi lalong lumala. Lalo na kay Rab. Isipin mo si Rab, ang daming pinapaaral yan. May mga scholar yan. Paano na yung kinabukasan yung mga tinutulungan nila? Ikaw lang ba magpapatuloy nun? Kaya mo ba? Binigyan ka ng chance. 1 year mahigit. Diba? Nung bumagsak yung channel mo, ayan. Kumakanta ka na dyan. Ito lang sa akin. Sayang eh. Sayang yung tiwala ng tao na binigay sa'yo. Hindi mo lang pinag-igihan. Huwag tayong magpasigis-sigis sa naramdaman natin kasi minsan yung galit kasi natin, hindi natin matiis yung lumalabas sa bibig natin. Ipagpatuloy natin guys, pakinggan. Alam mo guys, wala na tayong magagawa dito sa tao na to kasi sinabi niya talaga hindi daw ninong si Kalinga Prab. Pero dun sa live talaga, sinabi talaga niya na ninong talaga si Rab. Di ba nakita niyo po guys, yung pinablis niya yung maliit pa lang, siguro mga 7 months o 6 months pa lang yung bata o 7, ganon. 2 years ago. Ayun, nakikita po natin yun na hindi pa yari yung bahay nila. Pero napuporma na po ng bahay yun. Naka-tiles na. Pagkatapos, di ba pumasok pa po si Rab doon sa kabila nilang bahay? Di ba kasi hindi pumasok si Jose noong time na yon, di ba? Pinuntahan ni Rab, di ba? Ilan sila noon? 4 siguro. Basta nasa ganun 4 o 5 sila. Ngayon, di ba lumabas sila, pumunta sa ginagawang bahay. Sinabi talaga niya doon na ninong ka? Di ba? O ninong niya, ninong, bliss kay ninong. Napanood niyo siguro yun guys. Pero ngayon, sinabi din niya na hindi talaga ninong. Ibig sabihin, niluloko lang niya talaga yung pinsan niya. Di ba? Naisip niyo ba yun na, di ba parang hindi maganda yung sinasabi niya na hindi talaga, pinagdodola ni Rab na ninong talaga. Kasi yun naman talagang katotohanan eh. Kinuha niya ninong, sinabi talaga niya na ninong siya. Ngayon na nga nagkagulo na, hindi na niya sinabi na hindi na ninong si Rab. Pati yung bata, di ba? Pinagdamot niya. Pinagdamot niya na hindi talaga ninong. Ano klase kang tatay? Ano klase kang tao? Pati pa ba yun ipagduldulan mo dyan? Parang niluloko mo lang pala yung sarili mo. Pag ganun, di ba nanggaling sa bibig mo mismo? Binata pa si Rab noon. Wala pa siyang asawa noon. Yung sinabi niya, bliss kay ninong. Di ba? Maputi nga yung anak mo. Nakikita ko yun. Kasi nagahanga nga ako, di ba? Alam ko. Kasi nasubaybayan ko lahat ng mga vlog ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal. Ngayon hindi mo aaminin na hindi mo sinabi. Ay nasa video yun eh. Guys, hindi na po natin tapusin tong video na to. Basta guys, payo ko lang kay Brother Jose. Kung pakinggan mo naman to, tama na. Hindi naman ako galit. Hindi talaga ako marunong magagalit sa kapwa ko. Kasi unang-una wala akong karapatan magalit sa'yo. Reaction lang po to doon sa mga sinasabi mo. Sa doon din na napanood ko. Tama na, hihinto mo na yung pag-aano sa kanila. Nila Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Igalang mo bilang kamag-anak mo. Igalang mo bilang tita mo si Ate Edna. Ayan, respetuhin mo. Kung nirespeto mo si Ate Edna, respetuhin mo din yung si Kalinga Prab at si Kuya Bal Santos Matubang. Dahil magkapamilya din kayo at ninong mo si Kuya Bal. Respetuhin mo, walang mawawala Brother Jose kung manghingi ka ng sorry o private kahit wala sa camera. At least matapos na po yung naramdaman mo sa puso mo o sa isip mo. Tanggalin mo na po yung inggit dahil pag nawala yan Brother Jose, maging maganda na yung takbo ng buhay natin o buhay mo. 'Di ba? Isasama ko na yung sarili ko. Nandiyan naman yung mga magulang mo. Paniniwalaan mo din yung nagpayo sa pamilya mo o pinayuhan ka ng pamilya mo o mga kapatid mo na tama na. Huwag mo nang sundin mo naman yung nagpayo sa inyong maganda. Huwag kang sumunod ng payo ng pangit. Kasi
doon ka masisira, sayang lang din. Walang mangyayari din, Brother Jose, yung ipaglaban mo. Dahil alam naman din po namin na may malaking pagkakamali mo rin kasi wala nang issue, binubuhay mo. Natapos na dapat yun. Kung nabanggit man yung mga pangalan po natin guys, huwag po tayong magre-react po agad na pangit na lumalabas sa bibig natin kasi malay mo lang kung inahalimbawa lang kayo o isample lang naman na nabanggit lang naman yung pangalan mo, hindi naman yung banggit na sinisiraan ka. Siguro yung kung narinig mo naman yung pangalan mo, kung mayroon man nagsulsul sa'yo, dapat huwag ka nang makikinig. Ito lang yung magagawa ko para maging maayos na lang yung nasa naramdaman mo na punong-puno ng galit sa puso mo, walang mangyayari kasi wala ka naman talagang pinaglaban. Kung sino man yung nasa likod mo, sana payuhan nyo na din si Brother Jose kasi alam kong may edad na din po kayo. Kung gusto nyo naman tumulong sa mga kababayan natin, itulong nyo na lang din. 'Di ba? Tulungan nyo na din si Brother Jose, ipag-charity nyo na lang kung gusto nyo naman, ipagpatuloy nyo na lang yung pag-charity ni Brother Jose sa pagtulong dun sa mga kababayan natin. Huwag na po tayong magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin kasi kung sakali naman na sa inyo din gagawin yun, sasama din naman ang loob nyo. Hindi kasi tayo habang buhay, Brother Jose, na nandyan sila. Kasi ganyan lang yan eh, paikot-ikot lang yan sila eh. Kung saan kasi yung hindi maganda, nandun sila. Kalabanin nila talaga yung dapat, hindi naman dapat kalabanin. Gusto talaga nila na gagawin nila yung gusto nila na hindi naman maganda. Matapos na to, si kung manghingi ka ng sorry, marami na ulit magmamahal sa'yo. Promise ko po sa'yo yan. Lagi lang po natin buksan ang puso natin sa kapwa natin. Huwag lang po tayo magbitaw ng mga salitang hindi po maganda sa kapwa natin. Lalo-lalo na sa mga pinsan mo, kay Kalinga Prab at Kuya Bal. Ayan, matapos din yan, Brother Jose, kung ikaw na yung manghingi ng sorry, tama na. Kung gamitin mo lang naman ang social media, sa mabuti na lang. Doon sa pagtulong mo sa mga kababayan natin, ayun na lang po yung gagawin mo. Kung mayroon ka man sponsor, sasabihin mo na lang na magtulong na lang tayo sa sarili nating atin na ginagawa natin. Ayan, kung tuloy-tuloy naman yung pagtulong nila, o tuloy-tuloy naman yung pag-support nila, ayan, ituloy-tuloy mo lang yan para gaganda na rin yung takbo ng buhay mo, sa kaisipan mo kasi masyado ka nang nai-stress Jose. Sabihin mo naman yan o hindi, stress ka na. Doon lang po tayo sa mabuti, huwag po sa masama. And God bless po sa atin lahat at maraming salamat po sa sumusuporta po sa mga Matubang Pabili, kay Rab, Kalinga Prab, kay Ate Ida Vlog, siyempre Kuya Bal Santos Matubang, sa lahat ng mga Team Kalinga po. Sana suportahan po natin sa lahat ng mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo sa pag-support po sa mga kababayan po natin na kapuspalad po. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Mabuhay, peace lang po tayo.